Nanood ba si Kiray doon sa preliminary show ng Miss Cosmo 2025 at nakaupo siya sa likod mismo ng presidente? Meron kasing mga videos wherein inoobserbahan ng mga pageant fans yung reaction ni presidente ng Miss Cosmo habang rumarampa sa kanyang harapan si Chelsea Fernandez. Pero habang inoobserbahan ko yung kanyang facial expression na nag-smile naman, medyo na-distract ako sa likuran niyang isang babae kasi parang meron siyang kahawig. At wala nang iba kundi si Kiray. So, si Kiray nga ba yung babaeng nasa likod niya? Anyway, eto na yung aking reaction after kong mapanood yung eksena tsaka full performance representing the Philippines sa Miss Cosmo 2025 na currently na ginaganap ngayon sa Vietnam. So, eto na yung mga napansin ko. So let us now begin with the gown performance. So nung paglabas niya on stage, nakita ko na wow, kakaiba tong design ng gown na to. It's because sky blue siya na elegante and then meron siyang accentuation of dragon. So makikita niyo na nakarap around yung dragon sa kanyang gown and then yung hairstyle niya ay nakaban. Tapos hindi ko rin napansin ko rin na hindi siya gumamit ng very bold lipstick na yun yung signature niya. Siguro baka sa finals night niya gagawin yon. And anyway, I believe ito yung parang way for the Philippine designers na i-showcase yung kanilang respeto sa kultura ng Vietnam, di ba? So, syempre, magpapakitang gilas naman tayo. And then, bagay talaga yung pagban ng kanyang buhok sa kanyang gown na yan kasi kapag medyo lugay, syempre magulo, no? Magulo yung itsura niya. Kaya malinis tignan lahat ng pagkakaayos sa kanya, very organized, tapos napaka-finesse din yung pagrampa niya on stage and medyo ano siya, yung simple lang pero makikita mo na very classy, very regal, tapos expensive looking yung eksena niya dyan sa stage. So for me, bongga yung ginawa niya dyan sa gown competition. Pagdating naman sa swimsuit, si Chelsea ay isa sa may pinakamagandang katawan dito sa batch ng Miss Cosmo. She is fit, ang daming batak sa katawan niya, no? And nakikita mo talaga na she rigorously respected yung mga trainings, yung diet niya, tsaka yung kanyang disiplina sa sarili. So tingnan nyo, nag-reflect yung itsura ng katawan niya. And then samahan mo pa ng magandang rampa, ang smooth ng kanyang pasarela, hindi overly performed yung kanyang eksena sa stage, hindi rin naman malamya, hindi pabebe yung ginawa niya sa stage, no? And then, andun pa rin yung kanyang signature pose, yung pag ganon, and then, the facial expression, ay, basta, yun yung may pinapakita siyang facial expression na unique lang sa kanya. So, for me, malakas nagvo-vibrate, very vibrant, I should say, yung kanyang aura dyan sa stage. Malakas yung stage presence niya. Kaya, for me, mataas din siguro or for sure pala yung ibibigay sa kanyang score dyan sa preliminary competition. So, balikan natin si Kiray kung siya nga ba itong babaeng ito na nasa likod ng presidente ng Miss Cosmo during the preliminary competition. I guess not. Kasi kung makikita nyo, yung hair niya ay medyo short, tapos yung current hair ni Kiray ay medyo mas mahaba pa ng konti. And sa last 2 days na posting niya ay tungkol sa kanyang kasal kasi recently newlywed si Kiray and hindi ko alam kung nag-honeymoon sila out of town malay nyo nga naman, no? Baka si Kiray nga talaga yung babaeng nasa likod ng presidenteng yan. Pero I bet malabo talaga yan. So, let us just wish Kiray yung best wishes sa kanyang kasal bilang isang bagong ginang na. Pagdating naman sa voting, medyo mahigpit yung labanan between Mexico and the Philippines sa first and second spots. Tapos ang third place naman ay humahabol din si Vietnam. Yun nga lang kasi, huwag tayong pakampante kasi kapag nagkaroon ng isang bagsakan ang Mexico kaya Vietnam or yung mga rank 4 or 5, pwedeng magbago ang lahat. Pero for me, okay lang kasi kayang-kaya na ni Chelsea Fernandez na ipaglaban tayo. So, it's already enough for me na nag-vote na ako sa kanya and at the same time, gumawa ako ng vlog for her social media exposure even though maliit lang ako na content creator. So, yes, just still praying for her na as at least konting hope na sana makuha pa rin niya yung people's choice.
And lastly, meron din award ang nakuha ni Chelsea. At yan yung Parade of Beauty Award or Face of the Night, parang ganyan. And aside from her, may dalawang awards ang nakuha ni Brazil, yung Global Beauty's Choice, mga ganyan. So, syempre, since Brazil yung owner, Brazil din, eme. Pero yes, Brazil is also the best in catwalk. Yung best in Auday naman ay si Peru, correct me if I'm wrong, and then best in catwalk naman ay si Cuba. So dito makikita nyo na yung mga mahihigpit na kalaban ni Chelsea. So aside from sa mga Malatinas, nakita ko na okay din yung rampa ni India, ni Vietnam, ni Thailand, mga ganyan. So let's watch out sa mga iba pang candidates na pwedeng babasag sa top 5 nyo. So, yun lang naman ang aking reaction and review sa full performance ni Chelsea Fernandez. So, hopefully, okay na sa akin kahit na makuha siya sa first cut sa Coronation Night. And bonus na lang sa akin kapag runner-up na siya o kaya crown winner. So, that's it guys. Thank you for watching my latest update ulit sa pageantry sa Miss Cosmo 2025. Okay, so hanggang sa muli. Bye-bye!